Ay buhay, wala na namang magawa si Elas Vlog. Magaling pa mag-vlog. Nandito tayo mga kaibigan sa Canada ngayon. Na ay pupuntahan ko na lang yung kumpare ko para may tagahawak ako ng camera. Andun yung bahay niya eh. Kasi itong kumpare ko na ito, mga kaibigan, pupuntahan ko. Eh iniwan ng syuta niya. Titingnan ko kung umuwi na ito dito sa bahay kasi lumayas ito eh. Lumayas na siya. Kapal ng yelo dito. Makapal ang yelo dito. Kita nyo, ito yung kumpare ko. Puntahan ko. Kasi may problema ito sa buhay eh. Ilang araw nang pabalik-balik ako dito sa bahay niya. Hanggang ngayon hindi pa rin umuwi. Iniwan siya ng kanyang syuta na puti. Ngayon, anong nangyari? Parang naluloko na. Ewan ko ba ang tao nito? Anong nangyari sa kanya? Kaiisip, nabaliw sa babae yata ito. Nababaliw. Pupuntahan ko. Para doon ako mag-vlog. Pero mag-vlog na rin ako dito ngayon. Ayan o. Ito mga kaibigan makikita nyo yung mga snow. Yan. Medyo mababa pa yung snow. Pero pag umulan ulit ng snow, ay kakapal na yan. Tataas na ito. Lulubog ito ng snow. Pero dito lang tayo sa kumpare ko na ito. Pare! Parang wala na naman tao Babaero kasi ito dito eh. Ayan, kababae ng babae nabaliw sa babae, iniwan ng babae. Pare! Yung pinto ako nakalak. Pare! Mukhang wala Lumayas kasi ito eh. Lumayas. Iniwan na yung bahay niya. Inabandon na yung bahay niya. Dalawa yung pinto ng bahay niya eh. Iniwan niya. Tingnan natin dito sa kabila. Maganda itong bahay nito. Dalawang pinto. Walang tao. Pare, saan ka? Pare! Wala. Ano itong kumpare ko na ito? Sasama ko sana doon. Maglalakad-lakad kami doon para titingnan namin yung ilog. May ilog dyan eh. Titingnan ko kasi nga yung mga isda sa ilog naka-fresh sila. Pero pag pag nag-summer na yung mga isda buhay na ulit. Pero dito mga kaibigan, dito sa lugar ko na ito, dalawa lang kaming Pilipino. Tapos ang mga kasama pa namin dito, yung mga kapitbahay namin dito, puro foreigner. Puro puti, ang gaganda. Mamimili ka lang kung gusto mo. Kaya lang itong kumpare ko na ito, napili niya, magandang babae. Kamukhain ni Taylor Swift. Iniwan siya, nabaliw. Iniwan siya. Nabaliw siya kasi sobrang ganda eh. Pero itong kumpare ko na ito, may asawa ito sa Pilipinas. May asawa siya sa Pilipinas, iniwan na niya, ayaw niya kunin. Kasi nga yung asawa niya sobrang ligalig daw. Bago tinanong ko kung maganda yung asawa niya, sabi niya pangit daw eh. Anak ko. Sabi ko pangit, tapos maligalig pa. Kaya iniwan na niya. Payo ko iwan mo na nga pag ganyan. Pangit na maligalig pa. Dati sa Pilipinas daw siya, tuwing trabaho niya, sahod, lagi siyang walang pira. Dito naman sa Canada, mayroon naman kahit paano, kasi nga sobrang mahal ng bilihin na rin dito, hindi ka na rin makaipon. Pero maganda yung bahay niya. Ewan ko ba bakit ayaw niya ipapunta dito family issue Wala, pupunta sana ako doon kasama ko yung kumpare ko. Wala talagang tao. Pare! Ayaw mo lumabas? Baka tulog. Or ayaw na, iniwan na siguro itong bahay niya. Balik na lang ko.
Ito mga kaibigan, makikita nyo yung yellow talaga dito ay talagang ano siya, yung pino, parang buhangin ng Boracay. Yan ang yellow ganyan. Balik na lang ako. Kasi nga pag nagba-vlog ka mag-isa parang kang loko-loko eh. Salita ka na salita, walang kamera na naghahawak sa kamera, edi parang kang ulol. Walang magawa. Diyos mio marimar, sobrang lamig. Mahirap din mag-vlog dito sa Canada kasi nga pag mag-isa ka lang, lalo ako dalawa lang kaming Pilipino bago iniwan pa ako nitong kumpare ko na ito, lumayas na. Siguro pagtiisan mo na lang kausapin yung mga foreigner, mga babaeng foreigner dito. Kaya lang pag ano sila, yung mga babaeng foreigner, nagkakagulo sila nag-away-away sila. At saka magaganda, nakakatukso matutokso ka sa kanila pagkausap mo sila. Oo, minsan kasi pag dati dito nung summer, yan dito kami nakaupo, kausap ko yung dalawang babae foreigner. Oo. Yung isa nakabra lang yung kausap ko na isang babae. Bago yung isang babae naman, may damit, kaya lang nakapanty naman. Oo, nakapanty lang. Natutokso ako. Binigyan ko ng kape. Oo, umagang-umaga yun, ha. Naglalaro sila diyan, mga bula-bula na nilalaro nila. Siyempre binigyan ko ng kape. Oh, inom muna kayo tapos dito kwentuhan kami. At parang inaakit nila ako. Oo. Yung kumpare ko naakit siya doon sa kanyang syuta dati. Doon nakatira. Tapos sumama na sa kanyang bahay. Parang nag-live-in na sila. O kaya lang ngayon wala na, hiwalay na sila. Kasi nga itong kumpare ko to, lasinggiro Uminom na ng uminom. Oo. Uminom na ng uminom. Gabi-gabi siguro nabwisit yung babaeng kasama niya, syuta niya. Nilayasan siya. Pero ako mga kaibigan, dito siyempre secret lang yung syuta natin dito. Kasi baka na mahirap na. Kasi yung ibang babae dito mga kaibigan, yung iba may mga asawa rin sa ibang bansa, sa lugar nila. Katulad ko Pinoy ako, ganyan. Sila naman mga Ukrainian, mga Russian. Yung sa kanilang bansa siyempre may mga syuta rin yan, may mga kuwan. Pagdating dito kayo lang, siyempre magsusyuta na rin kayo. Diyan sila, naglalaro sila diyan. Magkaganda, matataas, malalaking babae. Minsan nakaano lang yan. Trip nila yan yung mga nakasuot ng kuwan. Bago yayayain kanila sa beach, ganyan. Ang mga babaeng puti, matitipid naman yan. Tinapay lang at saka kape yung nakain nila. Inom ng kape, kaya drinks. Tinapay lang, ayos na, busog na, solve na, kaunti lang gastos. Halimbawa ngayon, makilala mo siya, ang babae, alukin mo lang siya ng tinapay, mga 2 days, 3 days, makikita araw-araw laging ganun. Pangatlong araw, syuta mo na. Ganun lang kabilis sa babae. Wala nang ligaw-ligaw na matagalan. Hindi katulad ng Pinay, bigyan mo ng chocolate, ligawan mo araw-araw sa bahay, matagal, mga 1 taon bago ka sagutin. Depende pa yun kung sasagutin ka. Hindi katulad ng mga babaeng puti, mabilisan sila mga kaibigan. At saka yung gustong-gusto nila Pinoy, yung kutis ng Pinoy, talagang napapaliw sila sa Pinoy. Bigyan mo lang ng tinapay, kape, ganyan. Kinabukasan, hiyain ka na yan na kumain sa kanila, bigyan ka rin ng kape. Pagkatapos mga 3 araw kayo na, pang-4 na araw, kaya diyan na matutulog siya. Yugyuga na, alam na. Siyempre, alam mo naman ng Pinoy, kailangan medyo mabilis-bilis ka rin. Huwag kang pahiya-hiya. Pag pahiya-hiya ka, walang mangyari sa iyo. Mahihiya rin yan sila. Ganun ang mga babae, mga foreigner dito. Mabilis mga kaibigan. Kung sa manok, kiss-kiss agad. Salpukan na agad. Banatan agad. Alam na. Kaya lang video parang walang tao kasi umaga pa dito ngayon dito. Medyo siguro tulog pa yung mga, kasi nga pag mga bandang tanghali naglalaro na sila diyan yung mga babae.
Kahit matanda na sila, naglaro pa rin sila. Yung mga bula-bula na ano, pang soccer. Tayo ng mga Pinoy, hindi mahilig sa mga ganyan. Ang hilig ng mga tao sa atin, badminton, ganyan. Volleyball, basketball, mga Pinoy. Pagdating dito talagang football lang sila. Bago nakakita mo, naglalaro dyan. Na nakaalam na, kinis. Maaakit ka, matutukso ka. Pero iniwasan ko lang yan kasi nga, hindi ako makapagtrabaho na maayos naubos ang pira ko Ganun din talaga. Kahit saan bansa ka mapunta, basta may babae na maubos pira mo dyan. Pira lang kung ikaw ibarat. Pag barat ka siyempre ang Pinoy naman gastos ang gastos inom tayo. Ganyan, siyempre pakitang gilas ka sa mga babae. Siyempre yung mga babae naman ganyan din paminsan-minsan. Kaya lang siyempre parang mababa naman yung tingin mo sa sarili mo pag sila lagi yung gumagastos. Siyempre ikaw rin. Kaya lagi ang mga abroad, lalo din sa Canada, pag maraming palibot ka ng mga babae, ay lagi sigurado ubos ang kapirahan mo, wala kang ipon. Pero bilib ako dito sa kumpare ko na yun kaya lang nabaliw na ewan ko kung saan pumunta ilang araw nang hindi umuwi baka yun ay natulog na sa mga kalsada or sa mga kanto-kanto, nag-resign na rin sa trabaho, naulol. Naulol. Pero mabait yun. Mabait yung kumpare ko na yun. Ayun, train mga kaibigan malayo hindi ko Naku, dito na lang walang lumabas sa mga kapitbahay ko. Papakita ko sana sa inyo para kayo ay maano. Dito na lang mga kaibigan Subscribe my channel. Don't forget Ella's Vlog. Bye bye, thank you. Buhay Canada. Bye bye.